Handa raw si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa psychological at neuropsychiatric test, pati drug test. Inamon niya na rin na magpa-drug test ang lahat ng nasa matataas na opisina ng gobyerno. Ayon sa bise, ginagamit siya ng pamahalaan para pagtakpan ang mga kakulangan nito. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang bahayag ng Malacanang tungkol dito. May unang balita, si James Agustin. May pineapple yan. May pineapple? Nagsagawa ng programa kagabi ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte sa gate ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City, kung saan nakakonfine ng kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez. Ang iba nagpalipas pa raw na magdama. Sa kanyang Facebook Live kagabi, pinasalamatan ng Vice Presidente ang kanyang mga taga-suporta. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan. Na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Sabi ng bise, handa siya magpa-psychological at neuropsychiatric test, maging drug test. Hamon niya sa mga opisyal ng gobyerno, sumailalim din sa drug test. Dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Giit pa ni Duterte, ginamit umano siya para pagtakpan ng mga kakulangan ng gobyerno. Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Sinisikap namin kunan ng pahayag ang Malacanang kaugnay niyan. Nitong weekend, kabilang sa mga dumalaw kay Lopez sa VMMC, sina Senator Bongo at Congressman Rodante Marcoleta. Bumisita rin kay Lopez si Senadora Amy Marcos na kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos at kilalang malapit kay Vice President Duterte. Nananatili namang kasama ni Lopez sa ospital si Senator Bato de la Rosa. Yung doktor ng House of Representatives ata na mamalo up sa kanyang status. Personally, pumunta po dyan. Pumunta dyan. Nakausap na rin daw ni Lopez ang kanyang abogado. 10 oras ng gabi nitong Biyernes nang puntahan ng mga tauhan ng Legislative Security Bureau ng Kamara si Atty. Zulaika Lopez sa kanyang kwarto sa House Custodial Center. Bit-bit nila ang kautosang ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Patulog na kami. It's already 12 o'clock in the evening and then pumasok na sila one by one. I am not going anywhere. And then I told them to get out of this room because as a detainee of this facility, this is my space. I have a chronic backache because I am so scared. Hindi lang to harassment. This is really a threat to my life. Dinala sa Veterans Memorial Medical Center at sa St. Luke's Medical Center si Lopez matapos sumama ang kanyang pakiramdam sa gitna ng sanay paglipat sa kanya sa correctional. Sa tanong kung makakadalo si Lopez sa pagdinig ng Kamara ngayong araw. Time on target with the advice of her lawyer kung pupunta sila or hindi. Depende sa advice naman ng doktor. She's not going to go against the doctor's advice. Ito ang unang balita. James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, pasado alas 6 ngayong umaga, nananatili pong pareho pa rin ang sitwasyon dito sa Veterans Memorial Medical Center. Wala pa rin tayo nakikitang pagbabago sa bilang ng mga tao. Bagamat kanina nakita natin dumami yung mga kawani. Sa ating pagtingin ay ito yung mga kawani ng Vice Presidential Security Group. Bagamat ngayon lamang umalis po yung dalawang sasakyan, sakay ang ilan sa kanila. At nananatili pa rin nga po dito si Atty. Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President.
hindi ho natin masabi pa kung inaasahan ang pagbalik dito ni Vice President Sara Duterte anumang oras, bagamat yan ang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na siyang nananatili ngayon sa mga bumisita sa kay Atty. Lopez nitong mga nakarang weekend at hanggang ngayon po nandito pa rin si Senador Bato de la Rosa. Naka-confine pa rin na po rito si Atty. Zulaika Lopez. Umalis muna rito kahapon si VP Sara at nagpaalam kay Lopez para raw makita muna niya ang kanyang mga anak. Humiling din si Lopez na magbantay sa kanya 24 oras sa labas ng kanyang kwarto ang kanyang abogado. Sa impormasyon mula sa House Secretary General, maayos na ang lagay ni Lopez, normal daw ang kanyang vital signs. Ang sabi naman ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga ng confidential funds ng OVP, padadaluhin pa rin nila sina Lopez sa pagdinig basta't may go signal ng kanyang doktor. Imbitado rin daw ulit si VP Sara Duterte sa pagdinig. Dito pansamantala mananatili si Lopez sa BMMC para raw sa humanitarian reasons at para matutukan ang kondisyon nito ayon sa House Secretary General. Samantala, nagsagawa naman ng candle lighting at prayer rally sa Davao City nitong Sabado ng gabi para kay Vice President Sara Duterte. Nakaitim at may mga bitbit na tarpaulin at placard ang mga dumalo sa Rizal Park. Pagsuporta raw nila ito sa bise na umalma sa planong pagdala sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez sa Correctional Institution sa Mandaluyong. Ayon sa Davao City Police, naging payapa naman ang pagtitipon. Nababahala ang ilang residente sa Columbio, Sultan Kudarat dahil sa kanilang ilog na nagkukulay kape. Buhayan rin sa residente sa Dalol River nitong Huwebes at Biyernes. Nangangamba sila na posibleng may masamang epekto ang kontaminadong tubig sa mga nakatira sa paligid ng ilog o kaya naman ay sa mga isda. Ayon sa Community Environment and Natural Resources ng Tacurong City, ang pagkukulay kape ng Dalol River ay posibleng epekto ng iligal na pagmimina malapit sa lugar. Iniimbestigahan na ito ng Department of Environment and Natural Resources Region 12. Mga kapuso, ingat muna sa pagbili ng shellfish at iba pang mga lamang dagat. Naglabas ng Red Tide Toxin Advisory ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Apektado niyan ang Dumangquillas Bay sa Zamboanga del Sur, coastal waters ng Daram Island, Zumaraga Island at Irong-Irong Bay sa Samar. Gayun din ang coastal waters ng Tungawan sa Zamboanga, Sibugay Province at coastal waters ng bayan ng Leyte sa Leyte Province. Hindi ligtas kainin ng alamang at mga shellfish na galing sa mga nabanggit na lugar. Ang mga isda, pusit, hipon at elimango naman, ligtas kainin basta't nalinisan mabuti bago lutuin. Isinailalim sa state of calamity ang Dasmariñas sa Cavite dahil sa pagdami ng mga kaso ng dengue roon. Ayon sa City Health Office, as of November 21, pumalo sa mahigit 1,000 ang mga kaso ng dengue sa kanilang lungsod. 400% ang itinaas niyan kumpara sa mahigit 200 kasong naitala noong 2023. 7 naiulat na namatay. Ilan daw sa mga nakaapekto sa pagtaas ng kasong malalang dengue virus strain, ang climate change at basura. Bilang tugon, nagpapatuloy ang search and destroy operations ng Dasmariñas LGU, gaya ng paglilinis, education drive, fogging at misting operations. Nagpaalala naman ng Department of Health sa publiko, lalo na sa mga lugar na tinamaan ng sunod-sunod na bagyo. Alisin ang mga nakaimbak na tubig na posibleng pamunggaran ng lamok at agad magpakonsulta kung may sintomas ng dengue. Batay sa datos ng DOH, nasa 340,860 ang naitalang kaso ng dengue sa buong bansa mula January 1 hanggang November 16, 2024. Mas mataas po yan ng 81% kumpara sa 188,574 cases na naiulat sa kaparehong panahon noong 2023. 881 ang namatay. Instant attraction ngayon sa London, England, ang isang dambuhalang installation ng planetang Mars. May laki na mahigit 20 talampakan, detalyadong makikita sa replika ng Mars, ang high-resolution imagery ng Red Planet mula sa NASA o National Aeronautics and Space Administration. Dumagdag yan sa ganda ng makasaysayang painted hall ng Old Royal Naval College, kung saan masisilayan din ang iba't ibang murals na iginuhit noon pang 1700s. Magtatagal ang Mars installation sa museum hanggang January 2025.
Mga kapuso, 30 days na lang, Pasko na. Lalo pang nadagdagan ang mga pamaskong paandar sa mga probinsya. Silipin natin yan sa unang balita ni Nelson Calnas. Nagliwanag ang paligid ng Kapitolyo ng Batangas nang sindihan ang kanilang 50-foot tall Christmas tree na tatad ng mga palamuting Christmas gifts, lights at balls. Tila sumasayaw at umiindak ang mga pailaw kasabay sa awiting pamasko at fireworks display. Isang giant parol at Christmas tree din ang pinailawan sa amusement park sa Santa Rosa, Laguna. Naging makulay din ang performance at parade kung saan nagliwanag maging ang mga kasuotan ng mga karakter. Napuno ng indak at musika ang pagpapailaw sa Golden Christmas Tree sa isang resort sa Tansa, Cavite. Isa-isang binuksan ang mga switch ng mga parol na sinundan ng fireworks at special dance number. Paskong Pasko na rin sa Baguio Botanical Garden. Faith, Hope, and Love ang kanilang Christmas theme. Instant Christmas pasyala naman ang isang bahay sa Calasiao, Pangasinan. Nagliwanag ang bakura ng pamilya Soria sa hitik ng Christmas lights na nakapalibot sa paligid. 2020 pa ang tradisyong ito tuwing Kapaskuhan para magpasaya sa iba. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. May new milestone ang movie na Hello, Love Again na pinagbidahan ni Alden Richards at Catherine Bernardo. Ayon sa Star Cinema, more than 1 billion pesos na ang gross sales ng Hello, Love Again sa worldwide box office. Ito na raw ang first Filipino film na naka-achieve nito. Kaya naman mula kina Joy, Ethan at iba pang cast members ng pelikula, a billion thanks mga kapuso at kapamilya. Ang Hello, Love Again ay produced by Star Cinema and GMA Pictures. Sa mga gusto pang humabol at kiligin kina Joy at Ethan, showing pa ang Hello, Love Again sa worldwide cinemas. Pati ang National Bureau of Investigation o NBI tinututukan ang mga ginawang banta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Bari kaya siyang kasuhan dahil dito? May unang balita si Mav Gonzalez. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte, tinawag ng law enforcement authorities na active threat laban kay Pangulong Bongbong Marcos at ang PNP, pinaiimbestigahan na ito sa CIDG. Ang NBI, sinisiyasat na rin ang pahayag ng bise. Pero para sa NBI, walang aktwal na banta ngayon sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Unang ginawa ng NBI ay i-check kung hindi yun deepfake, kung hindi yun AI generated. So we found out that the same is authentic. Ang rule natin, pagka may threat sa life ng presidente, ng matataas na opisyal, even kay VP Sara, ay hindi namin yan tinetake lightly. Iimbitahan ba ng NBI ang bise para sa interrogation? Hindi po natin isinasa isang tabi. Pinag-aaralan din daw ng NBI kung maaari bang makasuhan ang bise. Dagdag ng National Security Council, usapin ng pambansang seguridad ang anumang banta sa Pangulo. Nakikipag-ugnayan na sila sa law enforcement at intelligence agencies para imbestigahan ng banta at kung sinong posibleng gumawa nito at motibo nila. Nanghingan ang bise ng reaksyon sa pahayag ng NSC. Medyo pagod ako ngayon, but in the proper time, I can answer everything. Ayon sa law expert na si Attorney Domingo Cayosa, maaaring kasuhan ang bise batay sa mga pahayag niya. Only the president is immune from suit. All others can be charged. Dahil abogado ang ating vice president, she can also be charged for unethical conduct. At but the penalty there is only pinakamataas na disbarment from legal profession. Pwede ring libel kasi hindi lang naman yung pagmumura kundi inakusahan talaga niya ng malalalim at malalaking krimen o mga anomalya yung First Lady.
Para kay Senate President Cheese Escudero, nakakabahala at hindi angkop sa kanyang posisyon ang mga pahayag ng bise. Panawagan niya sa malalapit sa bise, payuhan siyang iwasan ang ganitong mga aniyay di angkop at posibleng criminal statements na hindi umano makatutulong kay Duterte at maging sa bansa. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Hanggang ngayong araw na lang ang contempt order kay OBP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez na nakakonfine sa Veterans Memorial Medical Center. Hindi rin tiyak kung makakadalo siya sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. At kauna niya makaparayan po natin ang chairman ng komite na si Manila Representative Joel Chua. Magandang umaga po, Representative Chua. Ay, magandang umaga, Igan, at sa lahat ng iyong tagapakinig. May update na ba tayo kung makakadalo si Atty. Lopez sa pagdinig ng Kamara ngayong araw? Wala pa po tayong update, pero siyempre inaasahan po natin ang kanyang pagdalo niya po mamaya. May impormasyon ba sa kung si Vice President Sara Duterte ay dadalo? Si Vice President Sara po ay ating pong inimbitahan, pero wala naman pong abiso kung siya po ay dadalo. Sa kanyang presscom, binatikos ang bise ang kautosang ilipat sa Women's Correctional sa Mandaluyong si Atty. Lopez ng 10 oras ng gabi. At binansagan niyang ito ay attempted homicide. Reaction po? Ang naging basihan po kung bakit po ito ay aming ginawa ng committee ay dahil nga po sa mga breach of security protocols and guidelines ng House of Representatives. Kung maalala po ninyo, may mga 2 araw na po kung saan nagkakaroon na po ng tension o problema doon po sa loob ng House of Representatives dahil ayaw pong umalis ng ating Vice Presidente at ito po ay nireport ng SAA o yung Sergeant at Arms. At yun po ang nagdulot kung bakit po kami nagkaroon ng special meeting para po dito po sa security risk na pinopost po ng ating Vice President. Kaninong utos po yun at ang tinuturo mismo kay House Speaker Martin Romualdez? Wala pong katotohanan yan dahil ito po ay report po ng SAA sa mga miyembro at nagkaroon po, nakita po ng mga miyembro, may mga post po sa mga Facebook, yung mga letter, communication po na binigay po sa amin. In fact, mayroon pa pong request ng ating Vice Presidente na kung pa pwede, payagan siya ng gabi na mag-jogging sa loob po ng compound ng House of Representatives. Kaya medyo alarming po to para po sa mga miyembro ng committee. Ikaw mismo ay minura at inaakusahan ng BP Duterte na sinisira ang kanyang pangalan na Congressman Chua. Unang-una, tayo po bilang miyembro, bilang chairman, ang ginagawa po lamang ay ang aking tungkulin na maging chairman dito po sa committee. Ang lahat po ng mga desisyon po dito ay this is a collegial body at ito po ay pinag-uusapan ng lahat po ng miyembro. At ako sa lahat naman po ng interview na sa akin pong tinatanong, ang sinasabi ko lamang po ay factual, kung ano lamang po kung anong nangyari sa committee, kaya hindi ko po alam kung bakit po yun po ang mga sinasabi ng ating Vice Presidente. So ano pong mangyayari po ngayon sa takbo ng inyong komite, Congressman Chua? May mga natanggap po tayong feelers kahapon na yung 4 po ay baka sumuko po ngayon. Baka umaten po yung 4. Sila Fajarda, sila Acosta. So kung sila po ay dadalo ngayon, ay handa naman po tayo sa mga mangyayari po mamaya. Kailan ba magkakaroon ng huling pagdinig na ito, Congressman Chua? Sa direksyon mo ba, malinaw na may mali na sa paggamit ng CONFI funds ng OBP? Doon po sa ating pagdinig, may mga questionable na po, kagaya po yung pag-rerenta nila ng mga safe houses na nagkakahalaga ng 1 milyon. Yung pong pondo na ginamit po nila sa Youth Leadership Summit. At sari-sari po mga question pa po, pati po yung mga payola na dumaan po sa mga na sinasabi po nakatanggap po ang ilang opisyal ng DepEd. So ito pong lahat ay magpapatuloy. Mamaya po yung ating hearing, mamayang 10:00. So kung
may mga katanungan pa po ang lahat ng mga kasama natin dito sa komite. Ito po Opo. ay magpapatuloy. So sino nga ho uli yung mga OBP na baka dumalo na? Ito ba may feeler o nagparating na ng positibong reaksyon sa inyong imbitasyon? May feeler po na pinarating na gusto po nilang na pumunta. So yung 4 po to, yung mag-asawang Fajarda, si Ortonio at saka si Gina Acosta, yung SDO po ng OBP. Nagiging lost and found na po ang inyong komite. Hinahanap na si Mary Grace Piatos, itong si Kokoy Villamin, pati ba yung killer ni Speaker, hinahanap niya na rin? Hindi pa naman po yun na pag-uusapan. Pero yun nga po, sila Kokoy Villamin po, saka sila Fajarda po ay atin pong sinumite na sa NBI at saka sa PSA ang mga pangalan na to. Kung ito po talaga ay nag-i-exist. Kung totoong tao. Okay, maraming salamat po House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman and Manila Representative Joel Chua. Maraming salamat din po, Igan. Mabuhay po kayo. Sisikapin po namin kunan ng pahayag muli si Vice President Sara Duterte. Inaakusahan ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos na ginagamit umano siya para pagtakpan ng anyay kakulangan at katiwalian ng gobyerno. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon, at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. Paribagong banat yan ang bise sa Administrasyong Marcos. Pinatikos din ng bise si Pangulong Bongbong Marcos dahil hindi raw natupad ang mga ipinangako niya, kabilang ang 20 pesos kada kilong bigas. Dapat din daw ay nagpapakitang gilas ang gobyerno sa larangan ng hustisya, karapatan ng mga mamamayan at kapayapaan. Wala pang bagong pahayag ang Malacanang tungkol dyan. Ayaw nila tayo tigilan. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mali yon na ang taong bayan ay naghihirap. Problemado at siksikan sa evacuation center ang mga pamilyang nasunugan sa Isla Puting Bato sa Maynila. Alamin na natin ang update sa unang balita ni EJ Gomez. EJ. Igan, halos magdamagan nga walang tulog at pahinga ang maraming residente na kabilang sa 2,000 pamilya na naapektuhan ng sunog na tumupok sa abot sa 1,000 bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila kahapon. Marami sa kanila puyat at gutom. Hindi rin daw nila alam kung paano sila makakabangon mula sa trahedya, lalo na ngayong magpapasko pa. Matapos ang malawakang sunog na tumupok sa 1,000 bahay sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila kahapon, ganito ang eksena ngayon ng mga pamilyang apektado. Siksikan sila sa Delpan Evacuation Center. Kanya-kanyang diskarte para makahiga kahit gamit lang ang karton. Ang iba nga, mismong sa sahig na lang nakaupo o nakahiga. Iniinda rin nila ang matinding init. Marami raw sa kanila, mapabata o matanda, ay mga puyat at gutom. Hindi po kami nakatulog ng maayos, gawa nang wala naman kami talaga mahigaan, kundi ito lang karton. Saka wala kaming naisalbang mga gamit, kundi yung tanging kasuotan lang namin na sa katong alaga namin. Hindi pa po ako nakakatulog. Simula kahapon, pumasok pa ako ng trabaho. Kahit po ito, may problema pa. Kailangan ko talaga pumasok gawa ng wala rin masot na yung mga anak ko naubos po lahat ng mga gamit namin. Napakahirap po gawa. Katulad sa akin na nag-iisa na lang. Pero kailangan ko para sa mga anak ko. Ayan, tinapay. Almusal namin. Yun lang, wala nang pera. Ubus na. Ayon sa mga tagapangasiwa ng evacuation center, aabot sa humigit kumulang 2,000 ang bilang ng mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Sa ngayon nga po, halos puno na po lahat dito yung mga kwarto sa loob ng evacuation center. Kaya yung iba po rito ay dito na lang naglatag kasi
hindi na maakupahan ng building sa dami. At iba po, nandoon naman sa site pa yung iba nating mga kababayan na nasunugan. May mga PNP personnel naman na nakadeploy sa evacuation center para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa lugar. Igan, yung ilang nasunugan, no, minabuti daw and pinagdesisyonan na manatili pa rin doon malapit sa pinangyarihan ng sunog kahapon. Pero sila ay nagpalipas ng gabi sa mga capsule tents na mula sa Manila LGU. Samantala, dahil maliwanag na, no, kagabi dito nagsitulugan or nagsilatag ng mga kariton yung mga evacuees natin dito sa Delpan Evacuation Center. At gising na rin sila, no, dahil dumating na yung hot meals mula sa Manila LGU. Makakatanggap sila ng champorado at bottled water. Lahat yan ng mga apektadong pamilya ng sunog na nangyari nga sa Isla Puting Bato kahapon dito sa Tondo, Maynila. Igan, yan ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Abiso sa mga kapuso nating pasahero, ang flag down rate po sa mga taxi ay 50 pesos na ayon sa LTFRB. At may unang balita live, si Pam Alegre. Pam. Ivan, good morning. Umarangkada na ang 50 pesos na flag down rate para sa mga taxi. Dama naman kaya ng mga taxi driver ang pagbabagong ito. Narito ang Street Hirit. ...2022 na magpetisyon ng grupo ng mga taxi operator at taxi driver para sa 60 pesos na taas pasahe. Nagarahe noon ang petisyon habang dinidinig ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ngayon may go signal na ang pagtaas ng flag down rate pero 50 pesos lang. Para yan sa mga taxi mapa-aircon o hindi. Airport taxi lang ang hindi kasama sa kautusan. At tanging ang mga taxi na may calibrated na metro ang pwedeng maningil ng bagong flag down rate. Nagpapasalamat ang taxi driver na si Jose Mamak. Pero sa taas ng presyo ngayon ng mga produktong petrolyo, halos hindi rin daw ito maramdaman. Kasi hindi naman masyadong sumasakay yung mga mas gusto na nila yung motorcycle taxi. Tapos yung 10 pesos na dagdag ng hindi malaman kung pambiling candy lang. Ganito rin ang opinyon ng Philippine National Taxi Operators Association. Mas makakatulong daw sa kanilang hanap buhay kung 60 pesos ang flag down rate. Bukod doon, hindi rin basta-basta maaaring maningil ng bagong rate. May mga operator na pinipiling hindi magpa-calibrate ng kanilang metro dahil lugi pa raw sila sa gagastusin lalo kung may fleet ng taxi. Ang ilang taxi driver dadaanin na lang sa tiyaga ang pamamasada para makarami ng kita. Laking bagay na rin yung kahit pa paano may 10 na rin ng kasi kung halimbawa maka 10 kang pasahero, 100 din yun, pangkain din namin yan. Iba't iba naman ang reaksyon ng mga pasahero sa dagdag pasahe sa mga taxi. Nauunawaan naman daw nila ang sitwasyon ng mga taxi driver pero mabigat daw sa bulsa ang dagdag bayarin. Kaya hanggat maaari, wag sanang taasan yung pamasahe. Siyempre, lalo po sa kapos na pera, siyempre, mabigat din sa kanila yon. Ivan, ipinapatupad na rin itong bagong rate hindi lang dito sa Metro Manila, kundi sa iba't ibang parte rin ng bansa. Ito ang Street Hirit mula rito sa Quezon City. Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Binigyan ng pagkakataon ng maliliit na negosyo na ipromote ang kanilang mga produkto at serbisyo sa 15th Philippine SME Business Expo. Abot sa mahigit 17,000 ang lumahok sa event na yan na ginanap sa SMX Convention Center sa Pasay. Ayon kay Philippine SME Business Expo CEO and Managing Director Trixie Esguera Abrenilia, layo ng expo na tulungang lumago ang small and medium-scale enterprises, pati ang aspiring entrepreneurs. Nagsisilbi rin itong one-stop shop sa mga negosyante para mapadali ang proseso ng pagsimula ng kani-kanilang negosyo. Nagbigay ng maagang pamasko sa ilang bata si Kapuso Sparkle artist Khalil Ramos. Yan ang unang chika ni Nelson Canlas. Isang maagang Christmas celebration ang ginawa ni Sparkle artist Khalil Ramos kasama ang mga bata sa Asociación de Damas de Pilipinas. Paraan daw niya ito to pay it forward dahil sa dami ng natanggap na blessings ngayong taon. Malapit yung puso ko sa mga bata
I was, just once like them na talagang may mga pangarap din sa buhay. And it's always important for me to be able to, give back. Getting ready na sina Khalil at Gabby Garcia sa kanilang last out of the country trip for 2024 para i-experience ang winter bago magpasko. It's actually for her birthday party celebration. Kasi December 2 siya, diba? Oh, yeah, White Christmas. Malamig, sobrang lamig. May birthday treat naman si Sparkle artist Kim Perez sa fans para magpasalamat sa kanilang pagsuporta. Pinili ko silang makasama kasi isa sila talaga sa reason kung bakit ako nandito. May mga taong naniniwala sa akin na kaya nandito ako ngayon. Kaya sobrang thankful ako talaga sa kanila. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.